Bawal daw matulog sa hapon ng isang buntis? Hi, Nurse Yeza here, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Nung ako ay buntis mga sisi, ay talagang inaantok ako pagdating ng hapon. Kaya ang ginagawa ko ay natutulog or nagnanap talaga ako every afternoon. May nagsabi din sa akin na bawal daw ako matulog sa hapon dahil baka lumaki daw si baby. Pero hindi po yun totoo mga sisiha at wala pong basihan yun. Sa katunayan nga, ay kahit araw-araw akong natutulog sa hapon nung ako ay buntis, 2.9 kg lang si Baby Yona. By the way mga sisi, bakit nga ba mahalaga ang tamang tulog sa isang buntis? Ang pagkakaroon ng tamang tulog o pahinga habang buntis ay napakahalaga para kay mami at kay baby. Para sa isang buntis, ang kakulangan sa tulog ay nagiging dahilan ng fatigue o pakiramdam na laging pagod. Ang chronic sleep deprivation ay nakakaapekto sa immune system ng isang buntis. Ayon po sa research, nagkakaroon ito ng significant impact on maternal and fetal health. Nalilink din ang kakulangan sa tulog ng isang buntis sa pagkakaroon ng gestational diabetes. Ayon din sa research, ang isang buntis na kulang o sobra sa tulog ay prone na mag-develop ng mataas na blood pressure. Bakit nga ba nahihirapang makatulog ang isang buntis? Nahihirapan pong makatulog ng tuloy-tuloy ang isang buntis dahil sa mga sumusunod na dahilan. Una ay ang pakiramdam ng nasusuka at nasusuka. Pangalawa, masakit na likod. Pangatlo ay ang breast tenderness. Pang-apat ay ang leg cramps. Pang-lima ay ang heartburn. Pang-anim ay laging naiihi. Pang-pito ay nahihirapang huminga. Pang-walong dahilan ay nahihirapan sa posisyon sa pagtulog. Ilang oras ba dapat ang tamang tulog ng isang buntis? Ayon sa National Sleep Foundation, ang normal na tulog para sa isang buntis ay nasa 7 to 9 hours daw po dapat. Ngunit may mga buntis na hindi talaga tuloy-tuloy ang pagtulog nila sa gabi dahil sa mga discomfort na nararamdaman nila gaya ng laging naiihi at leg cramps. Kaya naman talagang mangangailangan pa ang kanilang katawan ng ekstrang tulog kahit konti. Kapag kayo po mga sisi ay nakakatulog naman ng 7 to 8 hours sa gabi ng tuloy-tuloy at hindi kayo madalas magising dahil sa mga discomforts ay okay lang po yan. Nakakasama ba ang pagtulog sa hapon ng isang buntis? Ang pagtulog o pagkakaroon ng nap ng isang buntis sa hapon ay hindi po nakakasama kay mami at kay baby. In fact, ayon po sa recent study, ang mga buntis na nagkakaroon ng afternoon naps are less likely to have babies with low birth weight o mababang timbang. Researchers in China analyzed data from more than 10,000 women at ayon sa resulta, ang mga babaeng nagkakaroon ng pagtulog sa hapon or afternoon nap ay mayroong 29% less chance of having a baby with low birth weight o mababang timbang. Ilang oras na nap time sa hapon ang maganda para sa isang buntis. Ayon sa research na ginawa, ang pag-nap ng 60 to 90 minutes o 1.5 hour bawat araw ay nakakatulong mabawasan ang risk na magkaroon ng low birth weight o maliit si baby. Paano masasabing sobra na ang tulog ng isang buntis? Ayon sa National Sleep Foundation, kapag ikaw ay natulog ng tuloy-tuloy sa gabi without any interruption at umabot ito ng 9 to 10 hours, ay ito daw ay tinatawag na oversleeping na. May risk ba ang oversleeping sa buntis? Ayon sa research, mayroon daw pong risk ang pagkakaroon ng excessive sleep in your third trimester. Ayon sa pag-aaral, ang mga babaeng natutulog ng mahigit 9 hours continuously without disturbance and routinely had non-restless sleep in the last month of their pregnancy had a greater instance of stillbirth. Ano nga ba ang stillbirth? Ang stillbirth ay isang kondisyon na kung saan ang fetus ay namamatay after 20 weeks. Well, mga sisi, alam naman nating lahat na lahat po ng sobra ay hindi na po maganda. Kaya siguraduhin magkaroon lamang ng tama at sapat na tulog para magkaroon ng healthy pregnancy. Ano ang pwedeng gawin para magkaroon ng tamang tulog? Mga tips para sa magandang tulog ng isang buntis. Una ay move your body during the day. Kapag gumalaw-galaw kayo or may activity kayo during the day, ay siguradong aantukin kayo sa gabi. Pangalawa ay clear your mind. Siguraduhin huwag mag-isip ng anumang problema o ma-stress kapag malapit ka nang matulog. Kung maaari ay think of happy thoughts only. Pwede rin po kayo
kayong mag-meditation. Pangatlo ay eat your dinner early. Subukan pong kumain ng dinner ng mas maaga dahil ang pagkain ng late dinner ay naging dahilan na mahirapan kang makatulog. Pang-apat ay slow the flow. Kapag lagi kang naiihi sa gabi, ay mas mabuting ilimit ang pag-inom ng tubig after 6 p.m. Ngunit syempre kung ikaw naman ay nauuhaw, ay uminom ka ngunit huwag namang masyadong madami kapag malapit ka nang matulog. Pang-lima, iwasang uminom ng mga inuming may caffeine sa gabi. Ang pag-inom ng mga inuming may caffeine sa gabi ay nagiging dahilan na mahirapan kang makatulog. Pang-anim, iwasang gumamit ng gadgets kapag ready ka nang matulog. Iwasang gumamit ng gadgets kapag malapit ka nang matulog dahil ang light from the screen alters sleepiness and alertness and suppresses the levels of melatonin. Pang-pito ay get comfy. Maaring gumamit ng mga additional na unan kung magbibigay ito ng additional comfort sa inyo. Pang-walo ay iwasang bantayan ng oras. Mas mahihirapan po kayong makatulog mga sisi kapag binabantayan ninyo ang oras. Dahil mas lalo kang may stress kapag ilang oras ka nang nakahiga pero hindi ka pa rin nakakatulog. Pang-siyam ay subukang magbasa ng libro o makinig sa music na pampatulog. Mahalaga po para sa isang buntis ang magkaroon ng sapat na tulog at pahinga. Kung sa tingin po ninyo mga sisi ay kulang pa ang tulog ninyo sa gabi dahil nagigising kayo lagi, makakatulong po ang pagkakaroon ninyo ng afternoon nap kahit 60 to 90 minutes lamang. At tandaan din po mga sisi na hindi po nakakalaki ng baby ang pagtulog sa hapon. Reminder mga sisi na kailangan nyo din pong alagaan ang inyong mga sarili ngayong kayo ay buntis. Dahil usually, a healthy mother is more likely to have a healthy baby. And taking good care of your body is a good way to give birth to a healthy baby. Again, ako po si Nurse Yeza, ang inyong nurse na gabay sa inyong pagbubuntis at pag-aalaga kay baby. Naway magkaroon po kayo ng isang healthy at safe na pagbubuntis. God bless!